Ako na maraming mga companies ang mag-a-apply ng sistema niya. Kasi napatunayan ng system ni Direk Joey na nakuha pala niya kay Direk Pecky Galyaga, isa pang idol. Pre-prod is everything. Thank you for that. But moving forward, this is your first time doing horror comedy. Hindi naman. I did Dotga before with Ryan Bang, Kim Chu, Moy, Nasi. How is this different from Different siguro kasi dito ako yung main actor. May ganung mas mabigat na responsibility. And mas comfortable ka ba doing horror comedy now, which is comedy? Hindi naman. Ako regardless naman kung anong genre, basta maganda yung kwento. Hindi naman ako particular sa kwento. Ay sa genre, may soft spot lang talaga ako sa comedy. Alright. May na-mention pa kanina about, of course, Parokya Network. Yung play nyo. So, how is it so far? Sobrang sarap. Sobrang sarap. Geniel naman. Sana mapanood mo. Sana mapanood po ninyo kasi so far, sobrang sarap sa pakiramdam na ang ganda ng reception ng mga tao. Gandang-ganda sila. It's out of this world daw. May mga bumabulbol. Si Direk Eman, sorry for cursing, sabi niya, tangina, bumabulbol ako, hindi ko alam kung bakit. So may ganun siyang effect sa tao because of, again, yung story talaga eh. What we're trying to say to the people, how it is connecting with people. Bukod sa nakakatawa siya. So grateful ako sa mga nanood saka sa manonood pa. You're already like kilala ka na. Sino pa gusto mo makatula in the future? Sino pa gusto mo makasama? Wala naman akong in particular. Any actor na passionate din sa ginagawa nila. Pero kung if we're trying to aim for the top, ang pinaka gusto ko talagang makatrabaho yung lead actors. Sila Michelle Yeoh of Everything Everywhere All at Once. Yung actors doon, yung directors doon. Yun yung pinaka-ultimate dream ko sa akin. Kasi that's the best skill for me. Everything Everywhere All at Once. Invite everybody to watch. Muli po, iniimbitahan ko po kayong lahat. Sama niyo po yung buong pamilya niyo. R13, so it's for the whole family. Bantay Bahay po in cinemas nationwide. May 1, Labor Day. So, wala trabaho. Let's celebrate Labor Day sa cinema. Thank you so much for mga local. Thank you. Sa mga local, sino ba yung gusto mo makatrabaho? Or makatrabaho din? Pwede ba natin buhayin si Dolphy? Hindi lang. Ito na yung horror na sabi. Wala in particular eh. Hirapan ako doon. Nakasama mo na si Epi? Si Epi? Yes, oo, nakasama ko. Ilang beses? Masaya din katrabaho si Epi. Nakasama ko siya sa Princess Diaries. Would love to work with Epi again. Si Empoy, hindi ko pala nakakatrabaho sa isang pelikula. I guess, I hope this answers your question, pero I would like to do a comedy film na sama-sama kami mga komedyante. Parang Expendables, sama-sama yung mga action stars. Pero ito naman, pelikula na sama-sama yung mga komedyante. To save the world. So, when you were starting ba, still around at that time, or hindi mo talaga siya Hindi. Kasi I started sa show business 2014. So, wala siya. Opo. Pero lumaki kasi akong nanonood ng mga Pumalong Dariles. Fan ako ng mga sitcom growing up. So, gusto mong sundan yung dati na? Sumunod mo yung comment? Maging Dolphy. Not necessarily a king, but someone who's good at what he does. Comedy man o drama. So, kung may narinig ka na dati niyang movie, or anong gusto mo? Wala naman in particular, pero meron siya isang pelikula na napatunayan na is just not a comedy king. Yung pagiging magaling niya rin na drama actor. Yung anak niya, si Nino Mula. Tatay kong na. Yun. That one. Ito bro. Bakit gusto mo ba yung biopic? Kasi idol din ng pamilya namin ng Monte La Cruz fan. And matagal ko nang gustong gumawa ng biopic. Yung tribute sa isang
icon, music icon man, or performing artist. And may matinding curiosity lang ako sa buhay ni Pepe. Bukod sa Pepe din siya. Galing ba sa kay Pepe, pangalan mo? Hindi, kay ano po, kay Senator Pepe Jokno. Kasi okay. aktivista po dati yung tatay ko, nung nakulong siya, si Senator Jokno yung naging isa sa mga lawyer. One photo na. Yes, yes. Pepe, one photo na. Thank you. Salamat. Pepe. Aside from Empoy, sino pang dun sa Expendables na sinasabi mo? Sino pang comedian? Kasama, nakulat. Isa-isay ko ba? Si Gerald Napoles, si Jelson, si Bayani, si Ryan Bang, si Long Mejia, lahat ng komedyante. Parang hirap nun ah. Diba? Oo. Pero that would be iconic kung makagawa ng pelikula na ganun. Kung may pipiling kang director, sino yun? Sa comedy. Doon na ako sa closest friend ko, yung director ng pangarap kong Hold Up. Who is? Si Marius Talampas. Actually, we're doing a movie na pinopromote ni Gerald, yung 10 Utos kay Josh. Yun, may special participation din po ako sa pelikula. Yun po yung comeback niya after ang pangarap kong Hold Up. Ang tagal na sundan, no? Oo nga. Kasi ano po siya commercial director siya eh. So yung mga napapanood niya sa... TVC? Yung mga commercials ng Grab ngayon, yung bata na may daliri sa noo, yung mga RC Cola commercials, siya po yun. Oo, yes. It's all Marius. Sabi kanina ni Direk, yung fan na raw, fan na siya. Idol ka na niya. Oo, noon bang nasa teatro ka pala, reaction. Siyempre grateful and feel satisfying. It makes me feel na I'm doing my job well and correctly. Kasi si Direk Eusebio Reyes yan eh. We watched his films. Maliliit pala tayo, I suppose. Impression sa kay Pagka iconic director, meron akong impression na kailangan ko ang baguhin eh, na nakakatakot. Kasi yung pero may traditional... nakakatakot talaga, di ba? Si Direk Jones. Hindi, nakakatakot. Merong nakakatakot talaga, pero hindi si Direk. Hindi si Direk. Maharap yan. Ulit, saka masarap na kwentuhan. Sobra. Minsan niya inaawat na kami pag kunwari, yun ang gusto ko niya sa kanya, pag lunch talaga hindi madalian. Kakain kami ng dahan-dahan, hindi yung, tara na. Minsan aawatin na lang kami ng AD, direct, resume na tayo kasi ang sarap ng kwentuhan, hindi namin napapalaya. Nakapag-work ka na ba kay, no? Ay, sorry. Kay Chito Ronyo. Si Chito Ronyo, saglit ko lang po siya nakatrabaho sa Darna. May special role lang ako doon. Nag-cameo. Tapos sabi niya, gusto niya raw na bumalik ako sa Darna kaso I had to do Ironheart na. So nag-conflict. Kasi mahusay din sa horror yun. Si Direk Chito, Yeah. Would love to work with him again. Sorry, you were saying? Wisdom from director. Choose your friends wisely. Tsaka be careful sa mga mabibitaw mong salita. Kasi ako, nung nagsisimula ako sa showbiz, madali ako magtiwala. Mahilig ako magkwento. Sinabihan niya ako na hindi mo kailangan ikwento lahat sa lahat ng tao. Piliin mo lang. Para to protect yourself. So, since yung project mo, parang hindi ma-repeat yung burnout. Kunwari ito ngayon, focus ako sa Parokya Nebbia musical. Sinasabi ko sa handler ko na at least meron akong 1 day or 2 day rest. Tapos pag natapos na yung chunk ng isang work, kahit 1 week break before I start another one. Saka iwas na ako sa puyatan ng gano'n. Doon ka na parang na-burnout dati. Araw-araw, tapos lagi puyat. Pero nung unang i-offer ko sa'yo na sinabi sa'yo magbibigay ka, anong unang reaction? Yes, ako kagad. Gusto ko talaga makatrabaho si Direk Joey. So, hindi ko pa nga alam yung kwento, nag-uuna ako eh. Kasi I just want to learn from him. Sa decades of wisdom eh. Pero in the part na magbibida ka ng sarili mong pelikula, hindi ka pa nakakot, or pressure, Okay din na makaramdam kasi ng takot for me. Kasi mahirap maging comfortable. Sa mga ganong pagkakataon na you feel like you're not in your comfort zone.
yun yung birthplace ng growth for me. So,